You're not convinced, aren't you? Kendall couldn't conceal the displeasure in his firm voice. Ubus na niyang naipaliwanag sa babae ang mga nalalaman niya kay Greta pero hindi naman umiimik si Naomi. Bistado sa reaksyon ni Naomi na hindi pala talaga ito kumbinsido na siya ang lalaking naka one night stand nito noon sa Japan. Imposible. Umiling ng umiling ito. Napapantastikuhang sumulyap sa kanya. Hinihimas pa nito ang ilalim ng kanyang baba na animoy hindi talaga magawang maniwala sa mga sinasabi niya. Kendall secretly clenched his teeth. Irritation slowly springing up inside him. He doesn't want to explain himself in the first place pero naiinsulto siya na pakiwari niya ay hindi man lang nagpapakita ng tuwa ang babae na siya ang nakauna rito. It's his super ego that is descended toward an inferior state and he hates it. Dapat nga ay matuwa ito sa sinabi niya at nararapat ding lumundag ito sa galak dahil pananagutan niya ang bata sa tinapupunan nito and the rest will come to follow. It's not impossible that it was me. We had an amazing night back then tapos sharpshooter pa ako which made me proud of myself. It's not impossible. Si Wolfgang nga, isang boring na putukan lang, nagkakambal na. Paano pa kaya ako na ginalingan ko ang performance ko that night? Baka nga triple na ang binhing iyang nandyan, you bet? Inginuso niya ang tiyan ng babae. Bagay na nagpangiwi rito. I know it's just hard to believe in, at least for now, but it was really us. He explained a bit bossy, sounding more convincing. Something glittered in Naomi's childish Asian eyes. Tumayo ito ng tuwid sa harapan niya. Kendall automatically sat straightly. May paghihimagsik sa kalooban niya sa tuwing lumalapit sa kanya si Naomi. Para kasing ipagkakanulo na naman siya ng sarili sa oras na hindi niya malabanan ang init na hatid ng sistema nito. Okay, ganito. May naalala ko na slightly Kung ikaw talaga yon, saan mo ko nilagyan ng Luzon, Visayas at Mindanao na mark? Naomi asked bluntly and Kendall didn't expect that for sake. Dito, itinurus ni Naomi ang kabilang bahagi ng kanyang makinis na leeg. B, dito sa left. O C, dito sa may malapit sa best friend ni KL mo. Halos mapaubos si Kendall nang hinawi ni Naomi pataas ang bestida nito upang ituro ang mga bahaging nasa pagpipilian ni Kendall. Gusto niyang magmura ng malakas. Bahagya pa itong ibinaba ang waist garter ng Disney princess nito. And that was the most tormenting moment of Kendall's life. Nahirapan siyang lumunok, direktang nakatuon sa naturang bahaging iyon ng kanyang atensyon. May choices pa pala, reklamo ni Kendall sa ilalim ng kanyang nag-uulap na isipan. Sa dami ng pinagsaluhan nila ng gabing iyon ay hindi na niya tiyak kung saan niya nilagyan ng marka ang babae. Baka nga mula ulo hanggang paa. Hayok na hayok ba naman siya sa gabing iyon, kaya doon niya ibinuhos lahat ng galit niya sa mundo. Lalo na sa tridor niyang kasintahan at kapatid. Dumagsa pa ang impluwensya ng alak na lalong nagpabagsik sa kanyang pagnanasa. Hindi siya nakaimik agad. Sa parting iyon ay hindi siya sigurado. Kita mo na, naglolokohan lang tayo rito Hindi naman talaga ikaw yon. Halos pasinghal na sambit ni Naomi. At sa puntong iyon ay hindi na nakapagpigil si Kendall. He harshly closed the gap between them and tossed their body on top of the wooden bed. Wala
kamukat-mukat na sinimot niya ang bestida ni Naomi paalis sa katawan nito. At hindi na nagtagal ay isunod nito ang pambaba niya. Aray ha, agoy. Nananakit ka ngayon ha. Igik ni Naomi nang walang pakundangan nitong pinaulan na ng mapupusok na halik ang kanyang katawan. Napapikit na lamang siya habang hinahayaan ng sarili na magpatangay sa masarap na agos. Kendall suddenly stopped. Then his eyes lingered into hers. Ipapaalala ko sa iyo ang mga natatandaan kong ginawa natin ang gabing yon. Ipapaalala ko kung gaano natin nabuo ang anak ko dito sa sinapupunan mo. He sternly said then, got back to his works. Ouch! Parang may pumiga sa kalooban ni Naomi. Anak nga naman niya. Anak lang niya. Alam na niyang sikap ang lalaking nakasama niya noon sa Japan. Ang ama ng ipinagbubuntis niya. Nakumpirma iyon sa kanya ni Greta nang tumawag ito sa kanya. Love your fruity scent, woman. Complimented as he put marks on her. I think I put marks here before. Am I right? Tama nga. Doon nga ito nag-iwan ng marka na inabot pa ng 8 araw bago tuluyang nabura sa balat niya. Hindi na ito naghintay sa sagot niya at naglakbay na ang mga labi nito pababa. Tutal, dakila kang hambog kaya galingan mo dyan ha. Sita ni Naomi kay Cap nang mahuli niya itong tumitig doon sa baba. Walang dahilan upang mailang siya dahil katatapos lang naman niyang maligo at tiniyak niya na humahalimuyak ang bahagi na iyon ng kanyang katawan. Mabuti na itong laging handa. Girl Scout, kumbaga. Let me surprise you, darling. Kendall smirked. Makabagbag damdamin ang pagngisi nito. Sana naman sa kanya nagmana ang baby niya. Huwag na lang sana sa kanya dahil baka mamana pa nito pati ang kamalasan niya. Iyon ang sumpa sa buhay niya na batid niyang hindi na matapos-tapos. I am just at the beginning. Get ready for more, he warned. Go. Ang tanging namutawi sa bibig ni Naomi. So responsive, flower. But a knock on the door suddenly interrupted their activity. Ate, itigil niyo muna yung ginagawa ninyo at nandito si Eman. Napamura si Naomi. Storbo naman, oo. Bumangon na si Naomi kahit labag man sa kalooban niya at inayos ang sarili. Awang ang bibig ni Cap habang nanonood sa kanya. Sino naman si Eman? May bagsik sa tono nito. Yung kababata ko na may-ari ng repair shop. And why is he here? Aakyat ng ligaw. Ganda ko, diba? Tila binayo ng bagyo ang mukha ni Cap nang sabihin niya iyon. Sige, matulog ka na dyan. Good night, Cap. See you better, Chong XL. Hindi makatulog si Kendall dahil sa nakakaitang tawanan mula sa labas ng silid. Tila walang konsiderasyon ng mga taong nasa labas at hindi magawang magpatulog. His blood is boiling already. He wants to sleep and get some rest. Oo, naalala ko pa yun. When we as a bata pa, may putol-putol daw walis ting-ting din pitas-pitas na dahon of aling berna, halaman to the make of barbecue. Ay tusok-tusok na dahon, and yun naman, make bili-bili and will look like so tanga-tanga. Masayang kwentuhan ni Naomi at ang manliligaw nitong si Eman na kasing itim ng kanyang Ford. Hindi na uubos ang topic ng dalawa na tungkol sa kababata nila. And Kendall felt sad about his childhood days. Gusto niyang mainggit sa masayang kabataan ni Naomi. Hindi niya maalala kung
Dumaan nga ba talaga siya sa pagkabata dahil matimbang sa alaala niya ang istrikto niyang mga magulang. Lalo ng kanyang ina na ginusto pa na ikulong siya sa library imbes sa playground. And he won't let his own child suffers from a doleful life that he had when he was under his parents' power and manipulation. Hay! Ang sarap! Ang sarap ng kwentuhan ng hupangpang na Emma na yon. Hindi ko na malaya na 12:00 na pala. Bakas ang tuwa sa himig ni Naomi nang pumasok sa silid. Medyo nagulat pa siyang natatnang gising pa rin si Cap. Mukhang malalim ang iniisip. His broad chest is exposed while his left arm was resting in his forehead. Blanko itong nakatitig sa bubong ng kanilang bahay. His whole being is tempting, captivating. Napalunok si Naomi. Maingat na tinabihan niya si Cap. Masyado yata kaming maingay kanina kaya hindi ka makatulog. Sorry na po, Cap. Pinalambing na paumanhin ni Naomi. You had a wonderful childhood days. I envy you. I mean, ang saya ng kabataan mo. Bahagya siyang nagulat sa sinabi ni Cap matapos ang ilang minutong pananahimik nito. May bahid ng inggit ang boses. Pagak naman na natawa si Naomi. Masaya nga, pero bawing-bawi naman kapag nauwi ako sa bahay. What do you mean? Curious na usisa ni Cap. Nakaw na mga sandali lang yon. Yung mga narinig mong pinag-uusapan namin ni Eman kanina. Pumupuslit lang ako noon sa simbahan para makipaglaro sa mga kababata ko. Grade 2 pa lang kasi ako noong ipinasok ako ni Manor sa simbahan para maging isang tagalinis. Tapos, inaabot na naman siya ng barangay ng buwanan kung sahod doon. Rumahistro ang lungkot sa mga mata ni Naomi. Dehins ka ako kasi hindi nakapagtapos. Second year high school lang ang natapos ko. Partida. Namumula pa sa record card ko nun. Tumawa siya. Kaya kapag iniinsulto mo ako, huwag kang mag-alala. Tanggap ko yon ng buong heart. Instead of getting an apology from Cap, naramdaman na lang niya ang pagyapos nito sa kanya. She automatically shifted from her position to give him the rightful post. Nakahiga na siya ngayon sa solidong braso ni Cap, habang nakapulupot naman sa bewang niya ang isa. Ang hita naman nito ay nakadantay sa kanya. And so far, it was the most comfortable and safest place she had found. In Cap's arms. Kung hindi man masaya ang naging kabataan mo, maging kontento ka na lang siguro at hindi ka dumaan sa buhay na tulad ng sa akin. Alam mo bang noong dalagita ako, ipinasok ako ng madrasta ko sa isang cyber, yung gumagawa ka ng masama sa harap ng kamera. Amin niya kay Kendall. Sinasabi niya iyon upang subukan kung hanggang saan nito kayang tiisin ang kanyang pagkatao. Ang pagkatao ng babaeng maging ina ng anak nito. Marumi ako, Cap. Noon pa man ay hindi ko inisip na magkaroon ng anak dahil ayokong mabahira ng dumi ang anak ko. Do not say that. That's it. Utas ni Kendall na animoy hindi sang-ayon sa ibinubunyag niya. Gusto niyang matawa, parang kamakailan lang ay sa bibig din ito nang galing na bayaran siya. Sleep! Matigas na sabi ni Kendall. Bakit? Sinasabi ko lang naman sa'yo ang totoo at nais ko ring sabihin sa'yo na ibibigay ko sa'yo ang buong kustudiya ng batang ito. Promise ko sa'yo na hindi ako makikigulo sa buhay ninyong mag-ama. Pa sa iyo itong baby. Iyon ang naging desisyon ni Naomi.
Sa estado ng buhay niya ay malabong maging maayos ang buhay ng anak niya sa kanyang pader. Buo na ang kanyang pasya na ibibigay niya kay Kendall ang bata oras na maipanganak niya ito. At wala pa siyang plano para sa kanyang sarili pagkatapos noon. Bahala na. Stop putting the future in your hands, will you? Nakakainsulto iyon sa parte ko. Ako ang magdedesisyon sa bagay na yan at hindi ikaw. Now, sleep, he said sternly. Noon naman nanahimik si Naomi. Nakakatakot naman talaga kapag sikap nang magalit. Sleep? Agad-agad? Wala ba mo ng shoot dyan? It's been roughly half an hour since Naomi woke up. Nakapako pa rin ang kanyang katawan sa katre na gawa ng matibay na kahoy. Katabi rin niya doon ang mahimbing pa rin na natutulog na si Kendall. Wala siyang balak na padulasin ang pagkakataong iyon upang pag-aralan ang bawat nakakahalinang detalye ng mukha ng binata. Hirap siyang ikurap ang kanyang bagong gising na mga mata at sadyang nahahalina siya pakatitigan ang kanyang katabi. Pagsasamantalahan, Sinasamantala niya ang pagkakataon habang wala pa ito sa wastong wisyo at hindi pa siya masisinghalan ng masungit na lalaki. Dahan-dahan ay inilapit niya ang kanyang palad patungo sa pisngi ng binata. Nilapat niya ang tensyonadong mga kamay sa makinis at natural na mamula-mula nitong pisngi. Marahan niya itong hinagod. Napangisi siya at sinupil ang nagbabadyang kilig. Derisive, perfect, just like Michelangelo's masterpiece. Wastong mga salita naglalarawan sa binata. Taglay nito ang bawat katangian na walang dudang makapagpapalimot sa kababaihan ng salitang pakipot. Anyong hahaplusin na ni Naomi ang nang-aakit na labi ni Kendall nang biglang hinuli ng isang kamay ni Cap ang kanyang palapulsuhan. Tahimik siyang nagulantang. Mali siya sa pag-aakalang tulog pa rin ito. Paos niyang reaksyon ngunit ang normal na pintig ng kanyang puso ay ganoon na lamang ang pagbilis ng sikap na mismo ang nagkusang gabayan ang malikot niyang kamay patungo sa labi nito. Did you sleep good, ha? Kinandado ni Cap ang namumungay na mga mata nito sa mga mata ni Naomi. Hope you did cause we're having another tough day ahead. Sa kabila ng namamaos na himig ng binata ay pansin naman ang kakatubang lambing doon. Bagay na mahirap paniwalaan. Kung isa pa ring panaginip iyon ay kailangan na niyang magising. Hindi naman siya ganon kalandi upang lumagi sa isang napakagandang panaginip. Kung alam naman niyang hindi hamak na mas malakas ang power ng realidad. At anumang oras ay sisipain siya nito mula sa kanyang ilusyon. Naomi blinked her eyes when Cap sluggishly kissed her palm. Once, twice, and... Ay susmi, teka, marumi pa pala to. Yameru, yamate, stop it, ang ibig sabihin. Natauhang awat ni Naomi at akmang babawiin ang kamay. Marumi to. Kasi hinawa ko ito kay XL ng up and down. Up, down kagabi, di ba? Nax, Dakota Horizon Plaza talaga yung simi. Mo. Kapag kuwan ay alis to siyang napabangon habang nakangisi ng maalalang wala palang malay si Kendall kagabi. Pahamak naman ang pagkabungangera niya na bisto tuloy sa ginawa niya rito. Hinawakan mo talaga ako last night, didn't you? Kendall asked softly while a secretive smile slowly flashed in his expressive forest eyes.
Hi, hi, pero Zong, hawak lang yun ah. No more. No more one. Hinawakan ko lang si Dakila kung yan ba talaga yung naka-shorva sa Shonornes kong with quality control. Defensive na paliwanag ni Naomi. Kasi na-confuse ako ulit. Alibay pa niya. So now, did you find out the truth? Inaksi ni Kendall ang kumot na nakatabi sa shirtless na katawan nito. Dahilan upang lumantad ang pang-ibaba nito, tanging boxer lang ang kumukubli. Siyempre, automatikong lumipad doon ang namamanghang mga mata ni Naomi. Hindi man lang ito nag-abalang ikubli ang pagpapantasya niya kay XL. What now, Yomi? Buo na ba ang paniniwala mo na ako ang naka-one night stand mo sa Japan? Tell me yes and I assure you that you can touch mine whenever and wherever you want to. May kislap sa kapilihang anang ni Cap. Lalong humihiyaw ang masculine traits ni Cap tuwing nakalantad ang sureness nitong katawan. Kahit nakahiga at bagong gising pa lamang, hindi pa rin iyon dahilan upang mabawasan ang taglay nitong kakisigan. Ang simetrikong mukha at pangangatawan ni Kendall ay tiyak na magbubunga ng magandang lahi. Kaya ngayon pa lang ay kampante na siya na magandang gwapo ang kanilang magiging anak. Piliyang kinagat naman ni Naomi ang kanyang pang-ibabang labi sabay irap kunwari. Yes na nga, pero yung deal ha. Para naman hindi ako ma-confuse ulit. Pa-touch by touch ako whenever and wherever I want you. Hindi ako nagpumilit sa bagay na yan. Ikaw ang may gusto niyan. Siyempre, mas gusto ko naman. Anyong dadamputin ni Naomi ang hairbrush nang walang babalang hinila ni Cap upang dahilan na siya ay bumagsak sa solidong katawan nito. Hindi naman masama ang kanyang pagkakabagsak sapagkat tila langit ang sumalo sa kanya. I am starting to love your flirty mouth and I don't know how it happened and why it happened. Pakiramdam ni Naomi ay may libo-libong bulaklak ang sabay-sabay na sumibol sa kaloob-looban niya sa mga sandaling iyon. Tila nakatunghay siya sa isang magarang paraiso habang nakatitig kay Cap. Kakaiba na talaga ang pagsulong ng kanyang damdamin sa bawat oras na nasa tabi niya si Kendall. Nakakabahala sapagkat wala naman sa pinagkasunduan nila ni Ken ang totohanin niya ang kanyang trabaho. Kendall was about to claim Naomi's lips when gusto kita. Halos magkapanabay na natigilan ng dalawa sa biglaang pahayag ni Naomi. Sikap ang lubhang nagulat. Walang kurap itong tumitig ng diretsa sa mga mata ni Naomi habang nakaalalay ang mga kamay sa likod ng dalaga. Wala sa pagiging seryoso ay naging interogasyon ng paghagpas ng titig nito kay Naomi. Bagay na biglang nagpaka-awkward sa kanilang paningin. Kumarap naman si Naomi at napagkwentuhan ay nagpamalas ng pilit ng ngiti upang maibsan ng namuong tensyon. Ano? Gusto na kita. Gusto kitang maging friend kasi kebla ka at ako nagmamaganda. Feeling ko gusto na iyong ikaw ngayon kaysa sa masungit at supladong ikaw noon na nakilala ko sa simbahan. Palusot nito. Doon naman parang umasim ang timpla ni Cap. Hula ni Naomi ay dahil sa nabanggit niyang simbahan kung saan ang una nilang pagkakakita sa mismong araw ng kasal ng kapatid at ng mahal nitong si Blessy Tadeo. Pumatinda na ang 8:30 at hindi na muling kinibo ni Kendall ang dalaga na si Naomi. Hinayaan na lamang ni Naomi na lamunin ito ng katahimikan habang inib nitong hinihintay ang chopper na susundo sa kanila pabalik ng metro. Sa loob ng 17 taon,
na pakikipagbuno ko sa buhay. Ngayon ko lang itatanong sa iyo ito, Ate Yomi. Untag ni Emilio sa pasulyap-sulyap na kapatid na kinaroroonan ni Cap. Kasalukuyang tinutulungan ni Naomi si Emilio sa pag-iempake ng mga gamit. Dahil doon nga kay Kendall ay isasama nila si Emilio sa Maynila para doon magkasama silang bumuo ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Kung itatanong mo kung malaki si Cap, pues hindi ko sasagutin ng ganun. Kaya manahimik ka, Emilio. Halos pasinghal na balik ni Naomi sa kapatid. Naiinis siya. Naiinis talaga siya sa pagiging malanig na naman ni Cap. Kung ayaw siyang kubuin ito, pues magmamatigasan silang dalawa, ha? Follow-up question ko pa iyon, ate naman. Itatanong ko lang kasi kung ilang litro ba ng glue ang tinira mo ngayon. Ha? Niloloko mo ba ako, Emilio? Hindi, kasi naman ate, ang lagkit-lagkit ng mga tinatapon mong titig dyan kay Kuya Kendall, may kalakip na kahulugan na ba yan? Wala. Agap na kaila ni Naomi kahit paalam naman niyang hindi ka panipaniwala ang kanyang pagtanggi. Tumikwas ang kilay ni Emilio at halatang hindi kumbinsido, iniharap ito ni Naomi. Tapusin mo na nga yung pag-iempake mo. Pissed, she walked out. Nang dumako namang muli ang kanyang mga mata sa labas ay hindi inaasahang nahuli niyang nakasulyap din sa gawin niya si Kendall. Subalit, mabilis din itong binawi ang tingin at umastang yamot habang nag-aabang ng kung ano sa cellphone nito. Warla, che. Good morning, palangga. Biglang nabulabog ang bahay ni Naomi nang dumating ang kababata niyang si Eman. Dalang isang basket ng bayabas at kasama pa nito ang pandak na ama na siyang tumatayong barangay captain sa kanilang barangay. Tinapunan ito ng matalim na tingin ni Naomi. Anong ginagawa mo rito ha, Aber? Aakyat ulit ng ligaw para bukas sagutin mo na ako. O, para sa'yo. Pinintas ko pa ang mga gubaba na ito doon sa bukid nila Manong Amador. Hindi ba paborito mo ito noon? Nagdadalawang isip si Naomi ang tanggapin ang dalang handog ni Eman. Pakiramdam niya kasi ay may matalas na bagay na handang hiwain ng kanyang kamay oras na abutin niya iyon. Nang mapatingin siya sa kinaroroonan ni Cap ay doon naman nadingkit ang kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang paningin at halos mahigit niya ang kanyang hininga ng saluhan niya ang matatalas na titig ni Cap. Animoy may nagbabadyang tumakas ng mababangis na hayop mula sa mga mata nito at susugurin sila. Igting ang mga panga nito na kapag kuwan ay hinimas din ng isang kamay upang siguro ay pakalmahin ang sarili. Naalala ko kasi na palagi kang namimintas nito ng panakaw noon. Bumalik kay Eman ang atensyon ni Naomi. Tama. Noong mga panahong ayaw siyang pakainin ni Mama Nora niya tuwing maliit na pera lamang ang iniuuwi niya. Sige na, Yomi. Tanggapin mo na itong dala ng gwapo kong anak. Sausaw naman ng tatay ni Eman. Napaka-swerte mo rito sa anak ko, Yomi. Hindi ka magsisisi kung siya ang pipiliin mong maging asawa. Biruin mo kung ang mga sirang appliances nga ay kayang-kaya niyang ayusin, ikaw pa ba? Ano? At saka, may isa pa pala kaming sadya sa'yo. Hawak ko na kasi itong papel na nagpapatunay na binayaran ko na sa mama mo ang bahay na ito. Pero huwag kang mag-alala dahil ipagkakaloob ko ito sa inyo ni Eman oras na maikasal kayo. At sa puntong iyon ay tila sinalpok ng napakalaking bagay ang sikmura ni Naomi sa pagkaalamang pati bahay nila ay ibinenta na rin ng kanyang madrasta. Walang puso. Nang hihinang napatalikod si Naomi, gusto niyang hampasin ang anumang mga bagay na madaanan niya, ngunit wala naman siyang makitang mga kagamitan sa loob ng kanilang bahay dahil nga ibinenta na ito ng kanyang ina-inahan. Dumiretso na si Naomi sa banyo at naghilamos baga sa ganoong paraan ay maibsan ng init ng kanyang ulo.
Hindi na niya pinagtuunan ng pansin ang kanyang mga panauhin na siyang lalong nakasira sa araw niya. Make it 500,000, Wolf. Mula sa labas ay napakinggan ni Naomi ang dominanteng boses ni Cap na animoy nag-uutos sa kanyang mga alagad. Iyon ang naging hudyat upang lumabas siya sa banyo makalipas ang halos 20 minutong pagkukulong niya roon. Napamangha ang kanyang mga labi nang paglabas niya ay nadatnan niya na nasa 3 bilang ng mga kalalakihan na hula niya ay siyang hinihintay ni Kendall kanina pa. 2 rito ay ang mga lalaking nakita niya dati sa simbahan at ang isa nga ay resident physician pa sa ospital na pinagdalhan kay Nadine dati. Ang isa namang may hawak ng tseke ay ngayon lamang niya nakita pero mukhang pamilyar. Pagdating sa usapang gwapo, pamilyar agad, Naomi? Nagmistulang kulungan ng kalapati ang kanilang pamamahay dahil sa 3 bagong dating na kalalakihang. Isama pa si Cap, tila ba pinakyaw ng mga nilalang na iyon ang 100 steps to look more handsome and attractive. Hindi niya masisi kung maging si Emilio ay nangingisay sa kilig habang nakatitig sa mga adonis na nasa loob ng kanilang bahay. Hindi makasingid si Naomi sa commotion kung saan dehado ang mag-amang Enrico at Eman. What are you saying, Kendall? This old house doesn't cost 500,000. For Pete's sake, naalog yata yung utak mo. Bored na katuwiran ng lalaking may hawak ng tseke. Kuya, Wolf is correct. Dude, mas maganda pa nga na ang kennel ni Doggy sa bahay na ito na pinagawa ko pa sa Russia. Tas ito, 500,000? You're totally out of your mind, Kendall. Anong isa na may emoji pang print ang shirt? Loko ang mga bunganga ng isang ito ah. Just write it down, Wolf. Singhal ni Kendall sa lalaking walang balak magsang-ayunan ang halagang nais nito. This is just a waste of time, people. Just do what I've told you. Wolf, to end up this nonsense. Posi ng singing na doktor at saka aksidenteng napatitig sa kinatatayuan ni Naomi para lamang mapangisi ng nakakaloko. Ang mahal naman kasi ng kubong ito, Wilson. 500,000? Bayan! Daig pa nito ang alaga ng babaeng malinis. You know what, Waris? Why don't you shut up and, in that case, mas mapapahaba pa ang buhay mo. May pagbabantang asik ng doktor sa kasama nilang may bastos na bunganga. Kasi masyadong mahal eh, Waris appealed nonchalantly. Oh, magkano ba dapat? 499,999 lang dapat. At doon nakatanggap ng batok mula sa 3 lalaki si Waris. Umusad na ang transaksyon at sa huli ay umuwi na ang mag-aamang Enrico at Eman dala ang checking nagkakahalaga ng 499,999 centavos. Iyon ang katapat na halaga upang tuluyan ng mawala si Eman sa buhay ni Naomi. Habang lula ng lahat sa private chopper na sumundo sa kanila pabalik ng Maynila, ay hindi pa rin kinikibo ni Kendall si Naomi, pero ito naman ang nag-insist na magtabi sila sa cabin. May utang na tuloy ako sa'yo, paano ba yan? Sisingilin mo ba ako? Pagbubukas ng usapan ni Naomi, hindi na kasi niya matiis na hindi makausap si Cap. Oh, gorgeous. If I were you, sa akin ka na lang magbayad kasi, di ba? The cause is my suggestion. Meaning, you owe everything to me now. Nabigla si Naomi when Harris broke into the one-sided conversation. She started to hate his guts. Harris? Mahina subalit puno ng kamandag na suway ni Kendall sa pinsan. Sa huli ay nanahimik na rin ito. Let's talk later and do not dare to talk to whoever inside this chopper. Yomi, I'm telling you, Kendall whispered to her.
Yes, Kap. A silly smile just appeared in Naomi's lips. Tumiretso sila sa bahay na binili ni Kendall para sa kanila ni Emilio. Nagtatawa na ng mga kasama nila habang paglapit sa nasabing gate nang may naaninig silang bulto ng babae sa labas ng gate. Natigilan ng lahat lalo na si Naomi. Tila nilubog sa yelo ang kanyang puso nang dahan-dahang binitawan ni Kap ang kanyang mga kamay upang lapitan ang naturang babae. It's Blessy, Tadeo. Kaden is missing. Kaden is missing ayon sa dalang masamang balita ng asawa nitong si Blessy Tadeo ay nag-crash daw ang sinasakyan nitong private chopper bandang tanghali ng araw ding iyon habang patungo raw ito sa rehiyon ng Bicol para sa isang urgent meeting. Sa mga oras na iyon ay patungo na ang kanilang pinsan na si Wolf at si Waris sa mismong lugar kung saan bumagsak ang nasabing chopper upang personal na tumulong sa umuusad na search and rescue operation para sa nawawalang si Kaden na siyang nakababatang kapatid ni Kendall. Dead on the spot ang private pilot at ang assistant pilot ng chopper habang isang bakas ng katawan ni Kaden Almonte Rodriguez ay hindi pa rin nakakakalap ng mga rescuer ayon sa initial report ng kanilang natanggap kani-kanina lamang. Sapat na iyong dahilan upang magimbal ang buong angkan ng mga Almonte. Hindi na mabilang ni Naomi ang pagkasira at pagtiklop ng kanyang bibig habang nakikinig sa madamdaming pagsasalita ni Blessy Tadeo tungkol sa insidenteng kinasangkutan ng asawa nito. Kung hindi lang sana niya alam ang madilim nitong sikreto ay baka kanina pa siya natangay sa possible nitong pag-arte. Blessy Tadeo is crying non-stop like her heart is really bleeding because her husband is nowhere to find. But Naomi could see the treacherous mask she's tightly wearing. Pero ang hindi talaga niya maunawaan ay kung bakit namamayani ang awa at habag sa kaloob-looban niya. I don't really know what to do, Kendall. Tell me what I am going to do. Ayaw kong isipin na baka may masamang nangyari sa kapatid mo. I don't know, I can't take it. Malumaning man ang boses ni Blessy ay madali pa ring maipagpapalagay kung gaano ito nagdadalamhati o mas masabihin nagluluksa. Doon pa lamang ay may naiipon ng samad-saring konklusyon sa isipan ni Naomi kahit hindi man sumipa ng 0.01% ang IQ niya kumpara sa IQ level ni Johann Wolfgang von Goethe na pumapalo sa 220 ay gumagana pa naman kahit papaano ang kanyang utak upang magtagpi ng haka-haka. Pero may ebidensya ba siya na magpapatunay sa akusasyong naiisip niya? Sapat na nga ba ang sinabi ni Kaden noon sa kanya upang hinuhaing maaaring may kinalaman si Blessy Tadeo sa insidente? Stop worrying so much, B. Just calm down a bit. Alaw ni Kendall naroon ang sincerity sa mga mata nito. Doon naman umahon si Naomi mula sa malalim na pag-iisip nang sinasadya siyang sikuhin ni Emilio. Ate, ano ba? Magyayakapan pa yata sila dito, oh. Padlas na panas ang mukha ni Emilio. Ngumuso ito papunta sa kinaroroonan ni Kendall at Blessy. Nagtatago sila sa kanyang kapatid sa likod ng isang artificial plant habang sina Kendall at Blessy ay nasa sala de bisita. Mahigit 2 oras na itong nandoon at ganoon na rin katagal na nakatayo sila roon sa likod ng artificial plant. Mukhang ganun na nga, payak niyang tugon sa banas niyang kapatid na si Emilio. She muttered those words like she doesn't care about anything to anyone at all, but deep down her inside, she absolutely wanted to slug Kendall to death for touching Blessy, for comforting her in an extraordinary way kung saan nanggagaling ang mabigat niyang inis ay hindi niya nais pang bigyang pansin. They are ex-lovers after all. Sino ba siya?
para magselos. Ate, ano ba kasi? Humaharot na si Kuya Kendall harap-harapan na. Tapos parang wala lang sa'yo. Nag-aadi ka na naman ba? Tahimik na pumapadyak si Emilio. Inis na inis ang bawat hampas ng mga mata na kinaroroonan ni Blessy. Halatang natutukso itong sakmalin ang kanilang bisita. Taklesa mo, anong magagawa ko kung natsusorba-sorba yung gwapong yan sa ex-jowa niya? Labas na tayo ron, kaya tara na sa second floor. Magsitulog na tayo kaysa manood sa lampungan ng mga yan. Let's go! Let's go! Tara na! Ate, kasi dapat pinigilan mo si Kuya Kendall. Para kasing hindi na tama yung closeness nila. Kanina pa yan At saka, isa pa yung putlang babaeng yan. Halatang nagpapaulan ng motibo. Kating-kati ba? Ganoon din naman ang isinisigaw ng damdamin ni Naomi kanina, pero sa polang dumating sila sa sitwasyong iyon ay hindi pa rin niya nakakalimutan kung saan siya nararapat na lumugar. She has no right to meddle with Kendall's personal life. Wala siyang tamang lugar para makisawsaw sa buhay nito, o mas tamang sabihin na wala siyang lugar. Wala siyang puwang sa buhay nito at iyon ang itinatak niya sa kanyang isipan. Emilio, magtigil ka. Una pa lang ay sinabi ko na sa'yo ang relasyon namin ni Cap. Ano ko lang ang gusto niya, hindi ang buong ako. Magkakaanak lang kami pero hindi ibig sabihin noon na mayroon na siya at ako. Matalik lang na mag-friends si XL niya at si Barbidal ko pero walang eklavush, walang overloo, epek lang ganarns. Paliwanag ni Naomi sa kapatid kahit pa batid niyang hindi tumatanggap ang katwiran niya. Basta, hahanapin ko sa social media ang haliparot na yan at ibabash ko siya ng bongga. Gigil niya kasi ako Nakakainis, mas maganda ka naman sa kanya ate. Mas malakas ang ibubuga mo kaysa sa kanya. Mas maalindog ka pa nung tsapayuki ka pa. Pero siyang minahal, siya pa rin. Halos pabulong na usal ni Naomi dahilan upang bumagsak ang balikat ni Emilio. May panama ba siya? Wala naman, hindi pa. Sa kabila ng pagmamatigas ni Emilio na hintayin ang pag-alis ni Blas at Tadeo, ay minabuti ni Naomi na umakyat at magpahinga. Nakakaramdam na kasi siya ng pagod at pagkahilo. Dahil iyon sa biyahe nila kanina mula Toledo.